Iba yung pag-iingat ang payo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko kasunod ng pag-leak ng impormasyon ng milyon-milyong botante. Pinangangambahan kasi ang paglaganap ng identity theft kasunod ng insidente. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, June, matapos i-leak ng mga hacker ang personal na impormasyon ng milyon-milyong botante, pinayuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko at iba pang financial institutions na maging mas mapanuri at mag-ingat laban sa posibleng maling paggamit ng naturang impormasyon. Sa Memorandum Circular M2016-005 para sa BSP Supervised Financial Institutions, sinabi ni BSP Deputy Governor Nestor Espinilla Jr. na dapat nilang palakasin ang kanilang Know Your Client o KYC practices. Kung ang customer identification procedure ng bangko ay nakasalalay sa impormasyong makikita sa nai-leak na COMELEC records, dapat humingi sila ng karagdagang pruweba o ibang impormasyon na makakapagpatunay ng identity ng mga bago at kasalukuyang kliyente. Nag-aalala ang marami sa posibilidad ng identity theft o paglaganap ng mga scam matapos i-hack ang COMELEC website at i-post ng hackers ang impormasyon ng mahigit 50 million na mga botante. Humingi na ang COMELEC ng paumanhin para sa nangyari at pinapaimbestigahan na raw nila ito sa NBI. Naaresto na ng NBI ang isa sa mga suspect na si Paul Biteng, nakakasuhan ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ayon kay Attorney Takahiro Kenji Aman, Director for Legal Affairs ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, mahalagang paigtingin ng COMELEC ang seguridad ng kanilang sistema upang manumbalik ang tiwala ng tao sa automated election. Dapat din daw maging mas transparent ang COMELEC sa mga hakbang na gagawin nila. Pwede raw papanagutin ng COMELEC officials para sa anumang pagkukulang, pero sa ngayon, ang dapat tututukan ay ang paghahanda para sa eleksyon sa Mayo. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City, June. Maraming salamat, Jam Sisante.